Good evening po. Ang konti natin. Ba't po nasa likod kayong lahat? Ayan. Ngayong November po, dapat po bukas pa ako. Pero dahil nakipagpalit po ang JR ka, ngayon po ako. Kaya ang team po natin ngayong November is Overwhelming Victory in Christ. Ayan. Tayo po tayong lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng ating banal na salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 16, verse 33. John chapter 16, verse 33. Ayan, kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Ayan. Sa Tagalog po, sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Manalangin po tayo. Yes, Lord God, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, wala po kaming ibang hiling, Lord God, kundi samahan mo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin, Panginoon, kung hindi ikaw yung mangunguna at sasama sa amin, Panginoon. Yung karunungan na nagmumula sa iyo, Lord God, yung siyang dumaloy, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang maunawaan po namin, Panginoon, yung mensahe na nais mong maiparating sa amin, Lord God, sa gabi na to, Panginoon. Dalangin ko nga rin po, Panginoon, na patuloy na anuman po, Panginoon, yung mga salita na magagaling, Lord God, sa aking bibig, kalakipan mo yun, Lord God, ng kapangyarihan, Panginoon, maging pagpapala, Panginoon, at maging kalakasan, Lord God, ng bawat isa sa gabi na to, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ikaw na po, Lord God, ang siyang manguna at sumama sa amin sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, pwede na po tayong umupo. Sino po ang into current events? Sino mahilig manood ng balita? Wala na kasi Facebook na lang po lagi, no? Wala nang nanonood ng TV. Ayan. Aware naman po siguro tayo dun sa nangyayari po ngayon sa Israel-Hamas conflict. Alam niyo po yun? Ayan. Meron pong kaguluhan sa bansang Israel. Yung conflict po na yon, naglunsad po nung pag-atake yung militanteng grupong mga Palestino na Hamas ang tawag sa kanila, sa Israel po, noong October 7, kung saan po, daan-daang armadong lalaki po yung pumasok sa komunidad malapit po sa Gaza. Sabi po doon, mahigit 140 na Israelites yung namatay. Ayan. Habang sabi naman po ng military ng Israel, meron daw pong mahigit 230 na sundalo at sibilyan, kabilang po yung mga bata at babae, yung dinala sa Gaza bilang mga hostage. Ayan. Kung ikaw kaya yung nasa gitna ng kaguluhan na yon, tapos syempre, lingkod ka ng Panginoon, at alam mo, yung binasa natin ngayon na John 16:33, na napagtagumpayan niya na ang mundo. Ano kaya yung mararamdaman mo? O ano kaya yung iisipin mo? Ayan. Yung sa Israel po, isa lang siyang uri ng pagsubok. Pero sa John 16:33 po, bago po yan, dumaan din naman sa pagsubok yung mga disipulo. Bago na sabi ng Panginoong Yesus, yung I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ayan. Haharap po ang mga disipulo sa matinding pagsubok, kung saan po yung tao na tinitingala nila, yung kanilang master, yung kanilang guro, aarestuhin po at ipapako sa krus ng Kalbaryo, na kung saan kailangan naman po talagang pagdaanan nyo ng Panginoong Hesus. Bago siya arestuhin, gusto niyang mapayapa yung kalooban ng mga disipulo. Kaya po nasabi niya yung John 16:33. Ayan. Bago sila humarap sa isang matinding pagsubok, gusto ng Panginoong Hesus na maging payapa sila. Tatlong bagay po yung nakikita ko. Maaari nating makita sa John 16:33 kung saan
Binigyan ko po siya ng pamagat na assurance from the overcomer. Una po is dun sa verse 33a, proposed tranquility. Ano po yun? Sabi po dun, so that in me you may have peace. Sa pinaka mababaw na salin po yung proposed tranquility is offered peace. Ayan. Jesus did not promise peace. He offered it. Baka pumalito kayo. Dito po sa John 16:33, hindi niya ipinangako yung kapayapaan. Pero, inoffer niya sa mga disipulo. Sabi niya, you may have peace. You may. Ibig sabihin, nasa atin yung will. Kung tatanggapin natin, nasa mga disipulo ang will, kung tatanggapin niya o hindi, ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon. Ayan. Inaalok sa atin ng Panginoong Hesus ang kapayapaan. Maaari po kasing tagasunod tayo ng Panginoon, pero pinagkakait po natin sa sarili natin yung kapayapaang ito. Sabi po, makukuha lang natin ang kapayapaang inaalok ni Jesus sa pamagitan po, paano? Ng pananatili sa Kanya. Gaya po ng sabi ni Jesus, so that in me you may have peace. Wala sa ibang lugar. Wala sa katabi mo, wala sa bahay nyo, wala sa trabaho mo. Pero na kay Jesus, walang tunay na kapayapaan saan man, maliban kay Jesus lang. Ayan. Ang ating kapayapaan ay hindi po sa kawalan ng mga alitan o kaguluhan, ngunit ito po ay kay Jesus. Ayan. At hanap sa kanyang ginawa upang tiyakin ang ating kinabukasan. Sabi po dito, we must accept God's gift of peace. Tanggapin mo yung kapayapaan na inaalok sa'yo ng Panginoon. Bago po yung oras na mapako si Jesus sa krus, sinabi niya sa John 14:27, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito ang kapayapaang inaalok ng mundo. Regalo po ng Diyos ang kapayapaan. At dahil ito ay regalo, ang kailangan mo lang gawin ngayon, tanggapin ito. Yan. Isa sa mga dahilan po kung bakit wala talaga tayong kapayapaan kasi hinahanap natin siya sa ibang bagay. Niisip natin na pag marami kong pera, mapayapa ang sarili ko. Pag marami kong kaibigan, mapayapa ako. No, wala po doon ang kapayapaan. Nasa Panginoong Hesus lang yung tunay na kapayapaan. Iniisip po kasi natin, kaya tayong bigyan ng kapayapaan ng mga material na bagay lang. Kaya po naghahanap tayo ng mga paraan para magkaroon nito. Meron po diyang picture. Ayan, kilala niyo po siya? Wala po ba? Kilala niyo siya? Hindi nanonood talaga ng movie tong mga... Yan. Siya po ay isang Hollywood actor. Sino nanood ng The Mask? Yung kulay green yung muka. Ayan, siya yon. Ang pangalan niya ay Jim Carrey. Ayan. Si Jim Carrey po ay kilalang actor sa Hollywood. Meron pong isang interview kung saan nilahad niya po yung buhay niya bago siya maging actor at kung paano po siya pumasok sa pagiging aktor. Nagsimula po siya bilang isang mahirap hanggang sa syempre naging successful siya. Kilalang-kilala na po siya ngayon. Ayan. Tinanong po siya nung nag-i-interview, ngayong marami ka ng pera, masaya ka na ba? Ano po sasagot niya? Sa tingin niyo? Pag ikaw tinanong, ngayong marami ka ng pera, masaya ka na ba? Ayan. Tinawanan lang po yun ni Jim Carrey. Sabi niya, sino man po yung nag-iisip na nakakapagpasaya sa kanya yung pera, wala yung pera. Ano po ibig sabihin nun? Sa ganong pananaw, masasabi po natin na sino man ang nag-iisip na ang kapangyarihan o ang pagiging prestigiyoso or prestigious, yung magdadala sa atin ng kapayapaan, ay maling akala lamang. Tulad ng kung ang pera ay hindi naman talaga nagpapasaya ng tao,
ang kapangyarihan or authority ay hindi rin naman nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ayan. Jesus offered His disciples peace. Inoffer ng Panginoon ng kapayapaan sa kanyang mga disipulo. Ginawa niya yung offer na yon sa hindi nating inaasahan sitwasyon. Paano ko po nasabi? Bakit? Bakit hindi inaasahan yung sitwasyon? Kasi yung time na yon, kung babasahin po natin yung mga kasunod na verse na chapter ng John, yun na yung time na kinakasana po ni Judas kung paano aarestuin si Jesus. Yun na yung time na kukutyain na siya, hihiyain na siya, pahihirapan na siya, tapos ipapako siya sa krus. Tapos sa kanya pa manggagaling. Sa kanya pa manggagaling yung assurance and comfort and peace na para dun sa kanyang mga disipulo. Kung iisipin natin, dapat vice versa. Dapat yung disipulo ang mag-comfort sa Panginoong Hesus. Pero hindi po. Bakit ganon? Kasi puno po ng kapayapaan ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapayapaan po na sapat din naman upang ibigay sa iba. Ayan. Binigay niya sa mga disipulo yung kapayapaan na meron siya. Ayan. Ang kapayapaan po na hinahanap ng mundo natin ay hindi ang pagtigil ng mga gera o labanan sa iba't ibang lugar. Ang kapayapaan na hinahanap natin ay hindi rin naman po makikita kung magkakaroon po tayo ng financial security. Wala sa mga material na bagay yung kapayapaan na pwede nating makamit sa Panginoong Hesus. Sabi po dyan, the peace that we are longing for can only be experienced by abiding in Jesus. Ano po ibig sabihin nun? Hindi po ibig sabihin na pupunta ka sa church ng Sunday, pero hindi mo man lang naiisip ang Panginoong Hesus pag ordinaryong araw. Hindi po ibig sabihin nun na tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nanalangin ka ng prayer of acceptance, tapos nagpabautismo ka, pero nabubuhay ka ngayon sa kung ano lang yung gusto mo. Ang ibig sabihin po ng pananatili kay Jesus ay kinikilala mo na tinawag ka ni Jesus para sa Kanya. Tinawag ka niya na lumapit at mamatay sa sarili mo upang ikaw ay mabuhay ng eksklusibo para kay Kristo. Ayan. Assurance from the overcomer. Una, naantok na po ba kayo? Ano po yung una? Proposed tranquility. Pangalawa, promised tribulation. Sabi po dyan, in this world, you will have trouble. Bakit promised tribulation? Peace is offered to us, but tribulation is promised. Sabi nga po, you will have trouble. Wala tayong choice dun sa tribulation na yon, sa mga troubles. Wala tayong choice dun. Kasama yun sa promise bilang isang lingkod ng Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus na hindi na tayo makakaranas ng hirap at problema. Pero siya mismo yung nagsabi na makakaranas tayo ng mga kapighatian. Ayan. Understanding this removes false hope. Ano yung false hope? Na hindi porket Kristiyano ka, Kristiyano ako, wala na tayong problema. Hindi totoo yun. Marami tayong problema kahit Kristiyano na tayo. Ayan. Hindi po tayo nabubuhay lang para sa kasiyahan. We promise to struggle habang nandito pa po tayo sa mundo at hindi natin yung kayang maiwasan dahil wala po tayo sa paraiso. Sabi po dito, life itself can be crushing. Aminin man po natin o hindi, may mga pagkakataon po na kaya po tayong padapain ng mga problema na pinagdadaanan natin. Kaya tayong padapain ng buhay. Iba't iba lang po yung pamamaraan kung paano. Meron mong nagkakasakit, merong hindi alam kung paano makakaraos sa maghapon, merong hindi alam kung paano aayusin yung pamilya. Iba't iba lang po yung mukha. Pero, iba't iba man po yun, iisa lang po yung dulot nun sa atin. Emotional stress at kapighatian na pwede pong magpabagsak sa atin. Gaya po ng sabi ni Jesus, makakaranas tayo ng kapighatian
At maging ang mga alagad ni Jesus ay nakaranas din naman yun. Ano po yung naranasan nila? Nandung inaresto sila, kinulong, kailangan nilang tumakbo palabas ng bayan. Nandun din namang merong namatay dahil sa pagsunod nila sa Panginoong Hesus. Ayan. Siyempre, hindi lang po iyon yung mga naranasan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At tulad po ng bawat mga alagad na yun, bawat isa po sa atin, may kapighatian or problema rin naman na dinadala na minsan kahit hanggang sa pagtulog natin sa gabi, dala-dala po natin yung kabigatan na yun. Ayan. May mga karanasan po tayo na talagang sumusubok sa ating paglilingkod sa Panginoong Hesus. Kaya, napaka-importante po na alam natin na hindi talaga tayo exempted sa mga pagsubok. Kasama siya sa promise, sabi po dito, promised tribulation. Yan. Ang pighati po na binabanggit dyan, inihalin tulad po ng Panginoong Hesus sa babaeng malapit ng manganak. Takot siya na manganganak siya kasi nandun yung hirap. Pero after nun, ano naman yung mararamdaman ng nanay? Siyempre, masaya na siya kasi yun na yung 9 months na dinala niya sa kanyang tiyan. Ayan. Hindi po maiiwasan yung pighati, pero kaya po nating iwasan yung pwedeng maging masamang epekto nito sa atin. Mayroon pong 3 katotohanan patungkol po sa ating mga kapighatian. 3 truths about our tribulation. First, our situation is not unique. Madalas po natin iniisip na wala naman talagang nakakaintindi sa sitwasyon na meron tayo ngayon, which is mali. Kasi sabi po sa 1 Corinthians 10:13, wala pa pong pagsubok na dumating sa tao na hindi rin naman naranasan ng iba. Ibig sabihin, hindi na naiiba yung problemang nararanasan mo ngayon. Second po, our situation is only temporary. Wala pong trahedya o kapighatian ang nagiging permanente. Marami pong mga bagay na nagpapalungkot sa atin ngayon, pero pagdaan po ng panahon, nakakalimutan na po natin kung ano yun. No tragedy is permanent. Lagi po nating isipin yan. Third thing po, God is not the source of our grief. Totoong ang Diyos po ay nagdidisiplina o minsan nagpaparusa pa po sa mga tao. Pero ang pinagmumulan po ng lahat ng kalungkutan ay kasalanan. Ang Diyos ay sumasagot po sa ating problema, pero hindi siya ang gumagawa nito. Ayan. Kaya po nang sabi ko, we are not exempted sa mga pagsubok. Kung minsan po, nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Hindi ka lalampasan ng problema dahil lang sa mananampalataya ka. Kung tutuusin nga po, may mga panahon na iisipin natin na, bakit tayo yung nakakaranas nito? Bakit tayo yung nakakaranas ng mabigat na pagsubok at problema? Pero sabi po, tribulations are meant to test our faith. Hindi mo malalaman kung matibay ang bahay mo ngayon, kung hindi yan dadaanan ng lindol, kung hindi yan dadaanan ng bagyo. Ganon din naman po, hindi mo malalaman kung gaano katibay ang pananampalataya mo kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok at kapighatian. Tribulations are meant for every believers. Hindi po ang estado natin sa simbahan ang magdedepina kung anong pagsubok yung dadating sa'yo. Hindi dahil pastor ka, mas mababa yung pagsubok mo. Hindi dahil leader ka, medyo magaan lang yun sa'yo. Hindi po ang estado natin sa simbahan ang magdedepina ng mga pagsubok na pagdadaanan po natin. Pero ang dapat po nating tandaan, pwede naman tayong magpahinga sa Panginoong Hesus. Sa mga panahon po na hapon na tayo at napapagal, dahil sa Kanya lang po tayo makakaranas ng katahimikan at kapahingahan, nasa gitna man po tayo ng unos ng ating mga buhay. Ulit, assurance from the overcomer. First, proposed tranquility. Second, promised tribulation. And lastly po, proclaimed truth. Ano po yung truth? Be of good cheer. I have overcome the world.
Ayan. Jesus said, I have overcome the world. Bagay po na nakakamanghang marinig natin sa Panginoong Hesus. Bakit? Noong mga panahon na yon, siya mismo dadaan sa matinding pagsubok. Pero sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Paano niya nasabi yon? Hindi pa naman siya napapako sa krus. 'Di ba? Kung ikaw po yung isa sa disipulo nung panahon na yon at sinasabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, maniniwala ka kaya sa Kanya? Maniniwala ka? Ayan. Gusto po ni Jesus na palakasin ang Kanyang mga disipulo, kaya niya binanggit ang Kanyang tagumpay, hindi ang kanilang tagumpay. Ayan. Hindi po sinabi ni Jesus na, cheer up, o kaya naman try harder. Dahil alam ni Jesus na ang Kanyang tagumpay ay magiging tagumpay rin naman po ng Kanyang mga alagad. Ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay mo rin. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang tagumpay ni Jesus ay tagumpay mo rin. Ayan. Matatapos na po tayo. Wag po kayong antukin. Ayan. Walang pag-aalinlangan na tayo po ay magkakaroon talaga ng mga problema. Pero hindi natin dapat hayaan na patayin ng kaguluhan ang kapayapaan na tinanggap natin sa Diyos. Dahil siyang pinaglilingkuran natin ay nagwagi na sa mundo. Always submit yourself to God. Huwag mong kalimutan na napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. Nasa Kanya ang solusyon sa ating mga pinagdadaanan ngayon, kailangan lang po nating magtiwala sa Kanya. Hayaan po natin ang Panginoon na dalhin tayo sa solusyon ng ating mga problema. Kailangan lang po natin na sumunod sa Diyos na kahit na minsan hindi naman talaga natin nakikita yung dulo ng paglalakbay natin. Pero umasa po tayo na dadalhin tayo ng Panginoon sa tagumpay. Bakit? Kasi siya mismo nagtagumpay na. May nakalagay po dyan. Yesterday's loss doesn't doom today. Ano po ibig sabihin? Ang kahapon, hanggang kahapon lang yun. Huwag mo nang dalhin ngayong araw. Ayan. Kaya ang lungkot mo kahapon, huwag mo nang dalhin ngayon para maging malungkot ka ulit. Ang kahapon ay hanggang kahapon lang. Nakaranas din po ang mga kakristyanuhan ng pagkabigo. Nandun pong napako si Jesus sa krus, yung mga disipulo kinundena, maging yung mga iglesia po nagkawatak-watak. Pero sa huli, lagi pong nananalo ang Panginoon. Si Jesus, ano nangyari kay Jesus? Nabuhay siyang muli. Yung magandang balita po ay pinangaral ng mga disipulo sa buong mundo. Ano pong nangyari sa iglesia? Patuloy na dumami at lumago. Ang lahat po ng ito ay dahil sa katotohanan na napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. Pero as Christians, we have setbacks. Ano po yun? May mga kabiguan din naman tayo. Nakakagawa tayo ng mali, merong bumabalik sa mga dati nilang ginawa, meron namang na-disappoint nila yung pamilya nila, merong nagkamali sa trabaho, or worse, may mga tumalikod po talaga sa paglilingkod sa Diyos. Pero lahat po ng yun, na dumaan sa pagkakamali, hindi po tayo dapat mabagabag kasi pwede naman tayong magsimula muli. Totoong may setbacks, pero pwede ka namang magsimula ulit. Yan. Kapag nadapa ka, bumangon ka at magsimula ulit. Victory can follow defeat. Ayan. Huwag ka pong madapa sa parehong bato ng dalawang pagkakataon. Ayan. Dapat kang matuto sa pagkakamali mo ng nagdaang taon at wag nang gawin ng parehong pagkakamali ngayong taon. Mahirap po yun. Ayan. Mahirap at pwedeng magkamali. Pero ang maulit ang parehong pagkakamali ay hindi na po katanggap-tanggap. Dapat isang beses lang yun. Hindi yung nag-sorry ka ngayon, tapos mamaya gagawin mo ulit kung ano yung dahilan kung bakit ka nag-sorry. Sabi nga, huwag kang madapa sa parehong bato sa dalawang pagkakataon. Yan. Kailangan mong matuto sa mga pagkakamali na pinagdaanan mo. At kailangan mong isipin na dapat hindi ko na yun magawa. Yan.
Ang isa pong mananagumpay, pwede rin naman talaga siyang madapa. Pwede rin naman siyang bumagsak, pero dapat bumabangon siya at humahakbak na maraming beses mula sa lugar ng kanyang pinagbagsakan. At ikaw po na isang lingkod ng Panginoon, ikaw ay mapagtagumpay dahil sa Diyos na iyong pinaglilingkuran na nagtagumpay na. Gusto ko lang pong iwan sa inyo. Knowing that Jesus has overcome the world brings us good cheer. It is the foundation of our peace in Him. Ayan. Nagtagumpay na ang Panginoong Yesus. Dapat alam mo na nagtagumpay ka na rin dahil ikaw ay lingkod ng ating Panginoon. Mag-pray po tayo.